sabi nila, maliit lang tayo. Hindi natin matatalo. Yung mga kinalaban natin, yung mga sinasabi natin nang-aapi sa taong bayan ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, we cannot win our fight. It is the Lord who will fight for us. Ang Panginoon po ang makikilaban para sa atin. So huwag po natin tingnan kung dami man o maliit. Ang importante, nanalangin tayo, humahangad tayo, humingi tayo sa ating Panginoon na sana po ang kanyang kalooban ang mananaig dito sa mundo ito. Tayo po ay umaasa lang sa Panginoon. We cannot fight alone. We cannot fight and we cannot win our fight. Paalala natin sa lahat. But the Lord will fight for us. Ang Panginoon po ang siyang makipaglaban sa atin. Si Allah. Siya po ang makipaglaban sa atin. So, tayo po, nandito, be still. Sabi nila, sabi ng Panginoon din, ang sagot niya, be still. Mananalig lang kayo. Dahil ang Panginoon po, siya po ang bahala sa ating lahat. God will give us justice. Siya po ang magbigay ng hustisya sa atin. Kung paano tayo nagdusa ngayon na hanggang ngayon, hindi ba rin natin nakikita ang tamang hustisya para ang taong bayan ay lumigaya sa bawat isa. Hindi pa natin nakita ang leader. Dahil kung may leader man na mabait, papalitan naman ng leader na masama. Ito po ang nangyayari sa bayan natin, sa bansang Pilipinas. Kaya nga, God, save the Philippines! Ikaw lang po, Allah, Panginoon! Ikaw lang po ang aming asahan. Save the Philippines. Ito po ang wika ng ating mahal na bising presidente na siyang inapi ngayon. Gusto nilang i-impeach ang bising presidente dahil takot sila na mawala sa pwesto at mahinto ang kanilang panluloko sa taong bayan. Tayo po lahat, mga ordinaryong tao, mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong empleyado. Tayo po ang mga biktima sa mga pagnanakaw na ginawa na ating mga namunuan ngayon. Kaya manalig tayo sa Panginoon. Ang ating rally ngayon ay panalangin sa Panginoon na tulungan nila tayo. Lord God, bigyan mo kami ng lakas na kahit kunti pa ang nakikinig sa amin ngayon. Sana dumami kami mamayang hapon upang maibahagi ng lahat ang kanilang mga hinanaing sa ating pamunuan ngayon. Lahat tayo po ay biktima. Tayo man po ay nasa gobyerno. Kumakain din po tayo. Sumasahod tayo. Pero hindi pa sapat yan para sa ating pamilya. Kaya nga, pagsabihan natin ang ating namumuno na magbago sila sa kanilang mga karakter, sa kanilang mga pag-uugali. Tingnan nyo, dahil siguro pinipigilan ang pag-release ng GAA
2025 dahil nagkamali sila, meron silang ginawang mali, ay ginastos na yung 65%. Ginastos na nila, kinuha na nila, kahit hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court, Korte Suprema, kinuha na po nila ang pera. 2 trillion mahigit na lang ang naiwan. Saan ba nila dadalhin ang pera? Bakit kinuha na nila na ang Supreme Court ay hindi pa nag-decide kung tama o mali ba yung ginawa ng Kongreso? Bakit? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin ninyo? Bakit una-una nila kinuha ang pera? Kung kinuha nila at ginagastos nila ngayon, saan nila gagastusin? Dahil ba ay eleksyon na? Dahil ba eleksyon na, gagastusin nila pagbili ng boto ng mga tao? Kung ganon malang palagi ang nangyari sa ating bansa, na binibilin nila ang boto ng taong bayan upang sila po ay manatili palagi sa posisyon, upang sila po ay patuloy na magnanakaw sa pira ng bayan. Ano ba? Saan ba pupunta ang Pilipinas? Ano na ang kahinatnan ng bansang ito? Maraming yumayaman, pero kasali ba tayo sa pagyaman nila? Hindi tayo kasali. Ilan lang. Tingnan niyo sa Kongreso, ang nakaparada doon na mga kotse, mga magara, mga mamahalin, halos lahat doon nakaparada. Samantalang maraming ginugutom na mga Pilipino, maraming maliliit na sweldo na empleyado. Naawa ang ako sa mga empleyado, maaga pang mag-report sa opisina, ngunit maliit ang sweldo. Nangungutang. Alam ko, ang lahat na empleyado ay hindi nagdidepende sa kanilang sahod. Nagdidepende lang sila sa kanilang utang. Ngunit tingnan mo ang mga namumuno, ang mga matataas na posisyon sa gobyerno, mga magagarang kotse. Alam ba natin na sila po ay mga empleyado lang natin? Empleyado lang natin ang lahat na sa gobyerno na nagtrabaho. Dapat kung empleyado natin sila, sumasahod lang sila ng kasamtangan naman, no? Katamtaman lang na sahod, hindi malaki. Pero bakit? Tingnan mo ang pamahahay, tingnan mo ang kanilang luho, tingnan mo ang kanilang lifestyle, ang ari-arian, mga properties, mga sasakyan. Yan po ba ay mga empleyado lang? Ha? Samantalang tayo po nagbubuwis. Alam nila, ang mga driver po ng mga motorila, taxi, sasakyan, sabi nila hindi daw sila nagbayad ng buwis. Mali. Ang ating mga driver ng taxi, mga bus, lahat nagbabayad ng buwis dahil araw-araw silang bumibili ng gasolina na binubuwisan ng 12%. Si araw-araw kumakayon, nagbabayad ng buwis. Pinapakain ang anak, ang pamilya. Malimit lang ang kita sa buong araw. Binubuwisan ng gobyerno. 12%. Pagkain mo, binubuwisan. Tubig mo, binubuwisan. Kuryente mo, binubuwisan. Ibig sabihin, tayo po ang bumuhay sa ating gobyerno. Ang alam lang kasi ng iba, yun lang mga nagtatrabaho, yung may malaking sweldo, yung mga sumasahod, ang nagbibigay ng buwis. Hindi po. Bawat kuryente, tubig, sasakyan,
may bayad ang tao sa bansa. Yes! Mayaman, mahirap, nagbubuwis tayo sa ating gobyerno. Bakit tayo nagbubuwis sa gobyerno? Upang lumago ang ating ekonomiya at maging mayaman ang ating bansa. Kasi yan ang ginagamit sa ating mga inasal, mga empleyadong magbabait sana para gawin ang kanilang trabaho para ipalago ang Pilipinas magiging economic stable. Pero anong ginagawa sa pera ng taong bayan? Anong ginawa? Ninanakaw na mga taong sinisweldohan lang natin. Ninanakaw. Ngayon, sinong magnanakaw? Ang namumuno ngayon, sobrang pagnanakaw. Wala mga budget. Pinag-usapan pa mali o hindi dito sa Supreme Court. Ninanakaw na. 65% of the budget declared by DBM na na-release na. Anong ibig sabihin nun? Pebrero pa. So wala tayong pira pagkatapos ng eleksyon. So saan kumuha ang gobyerno? 2 trillion pesos na lang ang naiwan sa budget sa 2025. Ibig sabihin, anong nangyari sa Korte Suprema? Anong mangyari sa Korte kung pababoran niya ang desisyon na mali? Inagasta na ang pera. Papanagutin ba natin ang may kasalanan? Yes! Dapat silang managot kasi hindi nila respeto na nagkaroon pa tayo ng pag-asa sana na ang Supreme Court ay magdeklara na mali ang pagkagawa ng budget dahil na focus doon na vice scam. Pero anong mangyari dyan sa budget natin? Wala na. Ubos na ang pera dahil ibibigay sa mga tao pambili ng boto. Tama! Ang mga tao naman sasabihin, pera ng tao. Pera naman yan ng taong bayan eh. Diba? Amin yan. So sabihin ng tao, tanggapin namin yan. Sana ang tumanggap at tatanggap pa ay hindi iboboto ang mga nagbigay ayuda. Tama! Dahil yung pera na yan ay pera ng taong bayan at hindi nilang pera yan. Sinasayang nila ang pera ng bayan. Sa ngayon po, maraming proyektong nakatiwangwang, nakataya, nakalala. Ang kontraktor, hindi tinapos. Bakit naman tatapusin ng kontraktor ang mga proyekto nila? Kasi wala ng pera. Kasi inuna pulsa ang komisyon. Ang kontraktor at ang mga politikong magnanakaw, inuna ang bulsa, inuna ang komisyon, huli na ang proyekto. Yung kontraktor dahil nagbigay ng malaking porsyento, malaking pira sa mga politiko, ay hindi na tatapusin ang mga proyekto dahil wala ng pondo. Ang gagawin sa susunod naman na budget, yung mga hindi natapos, tatapusin na naman, pagbigyan na naman ng pera sa budget na nagawin. Ulit-ulit lang ang pagnanakaw sa atin. So payag pa tayo na ganon palagi ang mukha ng ating mga namumuno ngayon. Hindi! Papayag ba tayo? Hindi!
Kaya nga, nung nakatingin ako kagabi sa rally sa Cebu, marami ang dumalo sa rally sa Cebu at nakita natin nandun si Tatay Digong. Diba? Ang sigaw ng taong bayan sa Cebu, anong sigaw? Duterte! 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 Huwag kayo mag-alala. Baka may milagrong mangyari, darating si Tatay dito upang dumagsa ang taong bayan sa araw na ito. Mabuhay! Baka mangyari ang nangyari sa Cebu kagabi. Basta darating lang ang mga tao ngayon, yung mga gusto pang mamuno ang mga Duterte, inaanyahan natin sila na pumunta sila dito sa ating pagtitipon. Total, it's a revolution celebration tayo. Tama! Kaya nga, inimbita ko ang mga hero, bayani sa IDSA. Sino ba sila? Sino ba ang mga bayani sa IDSA? Ito, may isa dito, tumasa kamay, ng kamao. Itsawan, itsa to. Pero ang unang namuno, ang unang tao, ang unang leader na sumigaw na Marcos alis dyan, si Juan Ponce Enrile at si Gringo Bunasan Saram. Kaya nga, inanyahan ko sila sa social media. Kayo po ang nagtaboy sa boss nyo na Marcos dahil ayaw na ninyo sa kanyang ginagawa noon. Ngayon, pumunta sana sila sa IDSA. Inanyanahan ko sila na pumunta sa IDSA. Si Enrile at si Unasan at gawin yung ginawa nila at magsabi na ito ang mga nangyari sa IDSA. Sinong nanawagan na magpunta sa IDSA ang taong bayan? Si Cardinal Sin, ang mga Katoliko po. So ngayon, ita-challenge ko ang liderato ng Katoliko. Di ba Marcos ang pinaalis ninyo sa IDSA 1? Di ba si Marcos Sr. ang pinaalis ninyo sa IDSA 1? Ikaw, Senator Enrile, ngayon, Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr., ang anak ng pinalis mo. Ngayon, Gringo Bunasan, ikaw ang tumulong sa mga militar na mag-aklas noon laban kay Marcos Jr. Andito po sana kayo at magsalita kayo kung ano ang nangyari noong IDSA People Power Revolution. Kayo ang may moral authority, moral ascendancy. Saan kayo, Enrile at Gringo Bunasan? Pagsabihan ninyo ang taong bayan kung ano ang mga kwento noong unang kapanahunan na naging sa People Power kayo. Saan kayo? Pumunta kayo dito dahil pinalis ninyo nung araw ang diktador na Marcos Sr.